Focus po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang pinaka-sentro sa ating pagsamba sa araw ng Sabat na ito, mga kapatid. Kaya wala nang maraming paligoy-ligoy. Diretso po tayo sa inyong pinagkasunduang topic, Anchored in Christ, Faithful to Serve till Jesus Comes. Pag-pray natin yung paksa natin. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging makabuluhan ang mensahe na amin pong pagsasalusaluhan ngayon. Maitanim ito sa puso at isip ng bawat isa at maging daan upang lalo po kami maging malapit sa inyo. Manghawakan kaming matibay hanggang sa inyong pagdating. Amen. Mga kapatid, marami sa atin siguro yung alam yung salitang anchor. Pero malamang marami din ang hindi pa nakakakita kung ano yon. Napakaganda po ng tema na ito kasi napapanahon ito. Pag sinabing anchored in Christ, ito po ay isang bagay na napakahalaga na hindi dapat mawala sa bawat isa sa atin. Tugmang-tugma ito, lalo na po yung karugtong, faithful to serve till Jesus comes. Mga kapatid, marami po ang sa una masigla. Sa umpisa talagang napakasaya ng kanyang paglilingkod. Pero bandang huli, nawawala. Pag-usapan po natin yung mensahe base po sa ating sentro, sa ating pag-aaral ngayon. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung hitsura ng anchor or yung angkla. Sa mga mangingisda, katulad ko, ay alam na alam ito. Pero sa mga lumaki dito na hindi alam ito, ay ganito po ang hitsura yan, mga kapatid. Yan yung hitsura ng angkla na inihuhulog sa dagat at yung bangka nasa itaas. Yan po yung kakapit doon sa ilalim para yung barko o bangka ay hindi maanod kahit na malakas ang hangin at malalaki ang alon. At yung angkla na yan ay magiging walang kwenta kung hindi po yan sa bato sumabit. Katulad po nito sa buhangin, matatangay at matatangayan kasi wala pong tibayan. Kaya tama yung tema natin, Anchored in Christ. Kapag sa ganito po yan sumabit sa ilalim ng dagat, sa isang bato, lalo na pag malaki at matibay, kahit anong lakas ng hangin at lalaki ng mga alon ay hindi po yan matatangay. Tama yung anchored in Christ kasi hindi lahat ng may angkla ay matibay. Kaya ipaghambingin po natin yan, mga kapatid, yung nakasabit doon sa bato at sa buhangin. Ako po ay mayroong personal na karanasan, mga kapatid, bilang natagal na nangingisda sa Palawan. Doon sa bayan ng San Vicente, Palawan, sa Barangay Alimanguhan, ako po ay matagal na nangingisda doon. Iba't ibang klase ng pangingisda ang aking naranasan. Yung tabing dagat po ng Alimanguhan, ang harap doon, yung laot ay China Sea. Kaya pagka mayroong masamang panahon, at lalo na pagdating ng habagat, yung lakas ng hangin ay nakakabuo siya ng malalaking alon. Ganon yung tendency pagka walang pulo na nakaharang. Pagkatapos yung tabing dagat ng Barangay Alimanguhan ay malayo sa pinakatabi, mababaw. Yung iba kasing tabing dagat ay malalim agad. Pagka ganon ay hindi nakakabuo ng malalaking alon. Pero pag malayo na ay mababaw pa rin, mula doon ay unti-unting lumalaki ang alon. Pagdating sa tabing dagat ay malaking malaki na. Kaya pag habagat po doon, mga kapatid, maraming mga bangka ang kailangan ay itabi doon sa itatago doon sa suba. Dahil pagka hindi na itabi ay wawasakin niya ng malalaking alon, mga kapatid. At experience po namin yan nung ang aming dinadalang bangka ay hindi na dala kaagad na itago. Biglang dumating yung malalaking alon at yung bangka, mga kapatid, ay durog. Kasi wala pong bato na pinagkakapitan. Pagka hindi maalon, kaya yan sa buhangin, babaon ng konti. Pero pagka wala kasing batuhan sa tabi at dahil buhangin ay hindi po niya kinakaya. Kaya kailangan talagang itago. Sa madaling salita, yung angkla ay walang kwenta kung hindi nakakapit sa bato. Ang angkla ng pananampalataya ay walang halaga kung hindi nakakapit kay Kristo. Kaunting pagsubok, kaunting unos ay bibigay tayo, mga kapatid. Marami pong mga bagyo ng buhay. Maraming problema, tukso sa kasalanan, kalungkutan, mga kapatid, problema sa pamumuhay, kawalan ng trabaho, at iba pa, lalo na yung mga karamdaman. Ito po ay mga bagyo ng buhay na hindi natin maiwasan habang nandito tayo sa mundong ito. Kapag ka nangyari ito sa isang tao na hindi nakaangkla kay Kristo, mga kapatid, ay hindi siya magtatagumpay. Ang sabi po sa key text natin sa King James, Hebrews chapter
chapter 6 verse 19, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. Yung anchor na tinutukoy po dito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, ang tanong ngayon sa bawat isa sa atin ay, kanino tayo nakaangkla? Kaya napakaganda po nitong topic ni ito, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon ay maraming tao ang nawawala sa tamang direksyon ng pananampalataya. At ang nakakalungkot yan sapagkat tayo po bilang mga Seventh-day Adventists ay hindi ligtas. Na kahit nasa liwanag na tayo, kahit nasa samang daan na po tayo, mga kapatid, ay namamali pa rin ang direksyon bandang huli. Meron pong mga emosyon na nagdadala sa atin upang humiwalay sa pananampalataya. Yung pong mga immoralidad at iba pang mga problema na tumatangay sa bawat mananampalataya na hindi ganong katibay ang kanila pong pundasyon. So, kapag dumating ang bagyo o pagsubok, mga kapatid, ang tanong ay, saan ba tayo nakakapit ngayon? Dapat handa po tayo. Anumang oras dumating ang bagyo, dapat ay tiyak na matibay ang ating pagkakaangkla at ito ay sigurado kung kay Kristo. Huwag nawang masumpungan na ang dahilan kung bakit tayo narito ay sa ating kapwa-tao. Hindi dahil kay pastor, hindi dahil sa elder, sa mga kabataan, hindi dahil kay Christopher, kundi kay Kristo. Hindi dahil kay Jisa, kundi kay Jesus. Meron po lang na sa mga kabataan, kaya mukhang active, matibay sa panampalataya, hindi pala kay Kristo, kundi kay Christopher pala. Yan ho ang malungkot, mga kapatid. Kung nakadepende at nakaangkla tayo sa isang elder, makasalanan din yang katulad natin. Pag iyan po ay nagkamali, kinakitaan natin na hindi maganda, matitisod na rin tayo. May kahinaan ang bawat isa sa atin. Kaya tama lang na dapat nakaangkla tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung matibay na pundasyon ng panampalataya, mga kapatid, ay hindi po ito matitinag. We will not be shaken, we will not be led astray, and we will not be ashamed. Kasi minsan, pinagtatawanan, lalo na yung mga kabataan, sa katrabaho, sa eskwelahan, ay tinutuya. At marami din sa kanila ang nawawala na ng koneksyon sa ating Panginoon. Okay, so meron pong mga bagyo na buhay. Dalawa lang po itong ating pag-uusapan. Number 1, the believer under attack. Bilang Seventh-day Adventist, ang bumubuhay sa iglesia, mga tao, miyembro. Ito po talaga yung under attack ng kaaway. Mga kapatid? Destruction. There are countless things that draw the attention of believers. Tulad po ng social media, entertainment, work, and more. As a result, their focus on God is lost. Ayan. So ito po, mga kapatid, wala hong ligtas dito. Mamatanda, bata, kabataan, at kadalagahan, at kabinataan ay under attack po tayo, mga kapatid. Pag sinabing under attack, this word refers to those who face personal spiritual warfare daily. So, ito po yung napakahirap tutulan ngayon. Wala yatang kapatid, lalo na yung mga kabataan, walang alam sa social media. Meron ho ba ditong hindi alam yung YouTube, yung Facebook, yung medyo class, Instagram, yung mga negosyante, yung TikTok, at iba pang mga social media platform, mga kapatid. So itong tinatawag na SOCMED na to, social media, mga kapatid, ito po ay napakalaking distraction sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay sakop nito. Inaagaw nito ang oras natin sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ginagamit ito ng kaaway para mawala yung ating focus sa ating Panginoon. Maraming Kristiyano ngayon ang naglalaan ng mahabang panahon sa pag-scroll ng mga mapapanood nila, mababasa sa social media. Depende kung ano po ang meron sila. Kaya ang resulta, mga kapatid, nagiging mahina ang relasyon sa Panginoon. Yung iba mabilis mainis. Yung iba naman kapapanood ng mga love story. Pag nasermonan ng konti, feeling niya siyang bida na inaapi. Nakakita ng gwapo, mai-inlove. At pakiramdam niya, yung napanood niya na isang kunyari mahirap, yung pala mayaman. Ayun, sasama na. Ganyan ang napakaraming mga napapanood ngayon. Na parang minamaliit muna, kawawa, yung pala mayaman. Kaya marami mga kabataan dahil sa impluensya ay natatangay. At ang masaklap niyan, nag-asawa ng maaga. Ngayon, ang resulta nung nagsasama na, napakahirap pala talaga at walang alam na trabaho. So, ito po yung mga uri ng impluensya. Dapat to natin balikan ang Diyos bilang pinakapangunahing focus
sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang oras na dapat para sa Panginoon ay inuubos ng social media, mga kapatid. Merong isang talata na napakaganda sa Ephesians chapter 5 verse 16. Redeeming the time because the days are evil. Ang ganda ho nito. Kinuha ko yung mababaw na salin sa Tagalog. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Mga kapatid, ang oras ay parang pera. Time is gold. Ang pera, pag hindi mo ginastos sa tama, pag wala na, hindi mo na yan maibabalik. Ang oras, kapag hindi natin ginamit sa tama, mga kapatid, hindi mo na yan maiando. Hindi mo na yan maibabalik. Tuluyan na yang mawawala. Kaya yung bawat oras natin na ginugugol ay dapat gamitin natin sa tama. Isa po ito sa gagamitin bilang atake ni Satanas. Kung kaya, nakakagugol tayo ng mahabang oras na walang kinalaman sa Panginoon. Yan ho ang malungkot, mga kapatid. Alam nyo, ako po ay hinayang na hinayang kapag may lumilipas na oras na wala akong ginagawa. Kaya marami po sa akin mga ina-upload sa Reels, sa Facebook at sa TikTok. Ginagamit ng kaawayan pero pwedeng gamitin natin sa Panginoon. Ini-edit ko yan habang nagdadrive si Ariel. Ako inando sa likod, nag-i-edit ako ng mga video. So nakakapag-upload ako. At marami po ang nanonood. Pati itong mga sinasabi ko po dito, mapapanood po ninyo yun sa Reels. Mga mahalagang salita na napukakapulutan ng aral ng mga taga-subaybay. Kaya ang kailangan ho natin na magpalalim sa ating panampalataya ay nagiging mahina sa panampalataya kapag ginugugol natin ang oras sa hindi tama. Mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sapagkat kami na-invite sa mga ganitong okasyon. Sa darating na Sabado ay doon kami sa Calatrava, Romblon ni Brother Gomer. At sa susunod na buwan ay sa Antique. Kami po kapag naianyayahan, mga kapatid, kung maaari lang, wala na munang mga Bible games at mga laro sa hapon. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi minsan in-invite kami, wala lang akong masabi. Napo, kahaba-haba ng alas 4 na kami tatayo dito. Wala na. Gugulin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Dito tayo titibay. Hindi sa mga song drill at the Bible drill na nagkakatampuhan na kung bakit usong-uso sa probinsya. Yung dito, yung nanalo, yun pa ang paparusahan ng awit. Di lalong masama ang loob. Meron pang nagkakatampuhan dahil namadayaan niya. Ako ay naging EY leader na matagal sa Anguno, pero hanggang ngayon, nandyan yung aking mga question. Ginagawa ko sa Bible quiz sa hapon. Magpakatatag tayo at gamitin natin kahit ng araw ng Sabat sa pagpuri sa ating Panginoon. Ang tunay na Kristiyano ay namumuhay na may tamang layunin. Ang mabuting gawa natin ay bunga ng buhay na pagkaangkla kay Kristo. Dapat tayo ay mag-ingat dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Ang sabi ng talata, mga kapatid, na yung kasamaan na ginagawa na yan, pwede maging impluensya yan. At tayo ay hilahin palayo sa ating tagapagligtas. Habang lumalaganap ang immoralidad sa social media, mga kapatid, fake news, pagkalito, pati yung mga maling aral ay nandyan. Kaya maraming mga kapatid tayo na ay nakakalungkot nahikayat na mga anti-Trinitarian sa pamagitan lang ng mga video. Kung mayroong fake news sa labas, dito meron din. Nakapicture lang ng kalbo at nakayuko, may sinusulatan. Ayan si Ted Wilson, nakipagpirmahan na doon sa Papa. Isinangla na daw ang Seventh-day Adventist. Ay, hindi naman lahat ng kalbo ay si Ted Wilson. Nakayuko pa dahil hindi makita yung mukha. Ang presidente na daw. Ayaw ko ngayon kasi hindi nakalbo ang presidente. Ayaw ko na naman kung anong gagawin itong mga dating kasamahan natin na naghahasik ng mga fake news. Hindi lang fake news, pati false teaching. Kaya ngayon talamak na talamak yung lagi naming kinukontra at tinututulan ni Brother Gomer, yung last generation theology na ipinaglalaban ng ating mga kapatid na yan daw ang original nating doktrina. Which is kahit itanong mo sa Google, ang sagot ay hindi. Itanong mo sa ChatGPT, original doctrine ba ng Adventist? Yung last generation theology, ang sagot hindi. Pati sa DeepSeek, lahat na ng mga paraan paano ka mag-search, sasabihin, hindi yan original doctrine ng Adventist. Pero marami ang naniniwala na yan daw ang ating doktrina, yung LGT, hindi LGBT. So, ito pong mga bagay na ito, mga kapatid, ay kasangkapan din at gagamitin ng kaaway. Hindi lamang sa mga pagsubok, kahirapan ng buhay, immoralidad sa social media,
Kaya hindi lang nahihila ang isang mananampalataya, kundi pati sa mga huwad na doktrina ay nailalayo ang pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, yung pong nagkalat, yun ang mga video, images sa social media, gossip, fake news, and arguments. Ang pagtatalo, yan, ako ay nakapakahirap talagang kontrolin minsan. Ay, ewan ko, bakit okay lang ako tuligsain personally. Pero pag sinisiraan na yung church, napakahirap na hindi sumagot. Ay, talagang minsan nakikipagbabag din ako. At iyon na, minsan nakakapagbitaw na ng hindi tamang salita. At ako hindi ko naman pinatatagal at nagsusuri ka agad ako. Mahirap mga kapatid. Kailangan talaga yung ating focus na sa ating Panginoon. Nakaangkla tayo ng matibay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa aklat ng awit, di ko na ilalagay dito, I will set nothing wicked before my eyes. Hindi ako maglalagay ng kasamaan sa aking mga mata. So, maaari nating gamitin ang social media sa tama kasi ginagamit ito ng kaaway at ito naman ay pwede rin gamitin natin sa matalinong kaparaanan. Ang sabi po dito sa 2 Timoteo 2:16, iwasan mo ang makamundo at walang kwintang usap-usapan dahil lalo lang napapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. Ito po yung mga ungodly trends or challenges. Mga kapatid, ang dami po talagang nakakalito. Hindi na po natin ito maididetalye ng isa-isa. At alam po ba ninyo mga kapatid, na kahit na yung isang bagay na dapat blessing sa atin, ay pwede rin gamitin ito ng kaaway. Katulad halimbawa ng trabaho. Ang trabaho ay blessing. Ang trabaho ay isang malaking bagay para masustintuhan ang isang pamilya. Subalit kung ang ating pong pananampalataya hindi na nakaangkla sa ating Panginoon, yung trabaho na yan ang magiging dahilan. Kaya hindi ka na makakapagsimba. Hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon. Naniwala ho ba kayo doon? Nung wala pang trabaho, nasa church lagi. Nung may trabaho na, wala na. Yung iba naman nagkaroon ng business. Nung walang business, pwede iwanan yung bahay. Nung meron na, hindi na maiwanan kasi baka may pumasok na magnanakaw. Marami pong mga paraan na kapag hindi natin ginamit sa matalinong pamamaraan, mga kapatid, ay gagamitin ito ng kaaway upang tayo rin mismo ay masilo. So yung trabaho, lalo na kang malaki ang sweldo, mga kapatid, blessing. Pero ang trabaho, kung malaki ng sweldo at negosyo, malaki ang kinikita, mas mahirap din itong labanan. Meron akong kaibigan sa Palawan at yun nga yung lagi kong ding naikikwento na sila po ay merong business. Yung lalaki ay Katoliko, yung babae ay Adventist. At talaga namang naging napakahirap para sa kanila. Dahil napakalaki ng kanilang kinikita. Ng isla sa Palawan ay bababa doon at doon magngunguha ng paninda sa kanila. Kaya may budiga. Sila yung sentro ng iba't ibang mga isla, doon bumibili. Kaya napakalaki ng kilang kinikita. At ang mahirap niyan, tuwing Sabado at Linggo, nagpupuntahan yung mga galing sa isla. Papaano nila isasara ang tindahan? Pero mga kapatid, itong lalaking ito ay nahikayat sa pamamagitan ng awit. Dahil sila yung may kaya roon, pag may fellowship sa kanila, faithful na Adventist yung asawa niya, doon sa kanila natutulog. Hindi siya nahikayat sa magitan ng Bible study, ng sermon o ano pa. Doon siya tinablan sa awit. Nagpa-practice yung singing group. Galing po doon sa eskwelahan ng Adventist sa Taytay Academy, Palawan. At nag-aawitan habang nandun siya sa kwarto, umiiyak. At doon, mga kapatid, siya na-convert. Iniwanan niya at isinara ang tindahan na kumikita ng malaki sa pamagitan ng alak at iba pa, sigarilyo. Grabe! Pinakita sa akin ng panganay na anak, Kuya, sabi niya, ito ang kinikita ng tindahan namin araw-araw. Ay, napakalaki ng kinikita. Pero mga kapatid, isinara niya. Kilinos yung tindahan. Nung nagko-crusade kami doon kami sa kanila nakatira. At sila mismo yung nagpatotoo. Namuhay sila ng isang simpleng pamumuhay ngayon. Pero napakasaya dahil naglilingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Ganyan ang isang matalinong paggamit ng panahon, kayamanan at oras sa ating Panginoon. Ito, sunod natin. Persecution in many countries and even within one's own family. Ayan, itong persecution na to, individual, kasama na ating nabanggit kanina. Pero ang masaklap nito ay yung pong minsan nanggagaling din sa ating sariling kapamilya, yung pag-uusig or tukso na yan. Alam nyo, yung tukso ay talaga namang kapag hindi tayo nakaangkla kay Kristo, napakahirap. Yung pong magulang natutol sa pagiging mananampalataya ng kanyang anak,
anak, mga kapatid, ay mismo nagiging instrumento ng kaaway para i-persecute yung anak. Ako po ay naging Adventist po ako na kung uugatin, mga kapatid, ay may isang pong miyembro ng pamilya doon sa magkakapatid na asawa ng ate ko, bayaw ko. Isa doon sa kanila naging Adventist. Palibhasa sila ay mga debutong Katoliko. May mga anting-anting ay allergy sa mga ganitong samahan ng pananampalataya. Ay nahikayat yung isang kapatid. Grabing persecution ang inabot. Talagang sasadyain magluto ng baboy, laging lasing yung kanyang mga kapatid. Pinersecute ng todo. Sa madaling salita, mga kapatid, ang kapatid na ito ay lumayas, nagkulportor, pumunta ng Bicol. Ay palibhasa ay close naman, magandang relasyon nilang magkakapatid. Ay di nagsisi sila, sana hindi na lang natin pinersecute. Sana kasama pa natin. So dumating yung time, dumalaw, dahil nagsisi na sila, so hindi na nila pinersecute, mga kapatid. So doon nagsimula, kaya yung buong pamilya ay naging Seventh-day Adventist. At yun nga, yung asawa ng ate ko na na-convert nung taong yon, kaya ako rin ay naging Seventh-day Adventist. Iyan ho ang kagandahan kung ang ating pagkakaangkla ay kay Kristo. Kasi yung taong yon, kung hindi naging matibay ang kanyang pananampalataya, ay baka hindi ko alam kung paano ako tatawagin ng Panginoon. Basta ang alam ko, dahil sa kanya, naging Seventh-day Adventist ako. So ganun po ang persecution, mga kapatid. Minsan nagiging blessing po ito. Dapat po ay talagang tityakin natin na tayo ay nakaangkla sa ating Panginoon. At pinakahuli po dito ay yung the true church under attack. Ano pagkakaiba ho nito sa individual o sa church? Ito, ang pagkakaiba, mga kapatid, para dali na ho natin maintindihan. Pinag-usapan natin yung social media, yung mga distraction, persecution, mula sa labas ng pamilya at sa loob ng pamilya nandyan. Pero alam po ninyo, alam kong nararamdaman din natin minsan na dahil sa mga paninira sa iglesia, ay meron din mga miyembro na parang nawawala ng gana. Ewan ko kung alam po ninyo yon, nagkakalat sa social media. Ang Seventh-day Adventist ay pro-abortion, pumapatay. At meron na pong nawala ng gana dahil dun. Ang Seventh-day Adventist ay ano po ang sinasabi? Member ng World Council of Churches. Ang Seventh-day Adventist ay miyembro o sumasama doon sa ecumenical movement. Napakarami. Na kung titingnan po niyo sa social media, nandyan, na parang ang iglesyang ito ay wala na sa liwanag. The church under attack. Nasa prophecy po ito, mga kapatid, na ang iglesyang ito, at actually, mahirap itong pagsubok na ito kasi kung ikaw, hindi ka na didistract doon sa mga binanggit natin kanina dahil sa loyal ka sa church, sa Panginoon. Pero kung ikaw naman ay napapaniwala na ang iglesyang ito ay nagtuturo na ng mali at ang kalagayan nito ay hindi na pasado sa espiritual na sukatan, mga kapatid, ay maaari din tayong mawalan ng gana. So, dito tayo magtatapos, mga kapatid. Compromise within the church and the doctrine of Balaam and Nicolaitans. Ito po kasing 7 churches sa Revelation ay isang church lang talaga ito. Pero isa po sa karanasan ng tunay na iglesia ay nakaranas po sila ng pagtanggap ng mga huwad at maling doktrina sa loob ng iglesia. Kung titingnan natin yung Revelation 12:17, ang sabi po dyan, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. So maraming atake si Satanas, mga kapatid. Ngayon, dito tayo sa iglesia na isa sa karanasan po niya doon sa iglesia sa Pergamo, mga kapatid, ay kinakitaan po siya ng problema. At ito pong kapintasan ng iglesyang ito ay maaaring nangyayari sa ating kapanahunan. Kaya gusto ko pong ito ang gagamitin natin bilang pagtatapos. Ang sabi ho rito sa chapter 2 verses 12, basahin ko muna ng tuloy-tuloy. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatwid bagay sa kinaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinakaila ang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas
na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. 14, datapat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na nanghahawakan sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inahain sa mga Diyos-Diyusan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nicolaita. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at sa bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. So dito po mga kapatid tayo magtatapos. Ano po ba yung aral ni Balaam na sinasabi po dito na naging bahid doon sa iglesia sa Pergamo? Ang istorya ni Balaam ay mababasa po natin sa aklat ng Bilang. Sa chapter 22 ng Magandang Balita Biblia, sabi po rito, sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon. So ito po ay malinaw na instruction ng Panginoon kay Balaam. Siya po ay propeta ng Diyos. Pero kinukutsaba siya ni Balak na hari ng kalaban ng Diyos. Ang tagubili ng Panginoon ay huwag sumama doon sa mga sinugo ni Balak at huwag sumpain ang Israel dahil sila ay pinagpala ng Panginoon. Ito yung bayang pinagpala. Ang ginawa ni Balaam mga kapatid ay ginulo niya at binago yung utos ng Diyos dahil nagpadala siya sa tukso. Kahit na napakalinaw na sinabi ng Diyos na huwag sumama sa kanila, ay ano po ang nangyari mga kapatid? Kumbaga, nag-request pa siya sa Panginoon na pagbigyan siya. Tingnan po ninyo sa talatang 19. Gayon may, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, huwag sumama. Ang ginawa niya, sumama, tapos nag-i-expect pa siya, nakakausapin pa siya ng Panginoon. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, nilabag na nga niya, sinalungat na niya ang instruction ng Panginoon, pero umaasa pa rin siya na sasang-ayunan siya ng Panginoon sa kanyang ginawa. Parang pinagbigyan nga siya ng Panginoon. Kasi kinausap nga talaga siya kahit na lumabag siya. O ito ang sabi, talatang 20. Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, sumama ka sa kanila, ngunit ang pinagpasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Dapat nga naman, hindi na siya kakausapin ng Panginoon kasi lumabag na siya. Pero nag-expect siya. Ang Panginoon ay talagang mapagpahinuhod. Pinagbigyan pa rin siya. Pero mahigpit na pinagbibili niya, huwag kang magsasalita ng ibang salita. Kung ano sinabi ko, ay yun lang ang sasabihin mo. So ano ang ginawa ni Balaam mga kapatid? Sumama siya sa mga tauhan ni Balak kahit na hindi ito kalooban ng Panginoon. At ito na, 21. Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno. At anong nangyari? Sumama sa mga pinuno ni Balak. So ibig sabihin dito mga kapatid, compromise ano. Ang ayaw ng Panginoon, minsan may mga lingkod ang Diyos na pinipilit na salungatin ito. Kahit malinaw na ayaw ng Diyos, nilalabag tahasan ng isang mananampalataya. Tingnan po ninyo. Sa talatang 22, kasama ang dalawan niyang utusan, nagalit ang Diyos dahil sa pangyayari ito. Kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Alam na natin kung ano nangyari. Basahin natin. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak nang makita ng asno ang anghel. Lumihis ito ng daan at napunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pinilit na ibinalik sa daan. Buti pa yung hayop ay alam kung ano gagawin. Pero yung tao pinilit na sumunod ang hayop sa gusto niya na alam din naman niya na ito ay ayaw ng Diyos. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitin na daan sa pagitan ng ubasan ng pader. So ano po ang nangyari ito mga kapatid? Dahil sa ginawa niya, sa pagsalungat niya na ito kahit na gumagawa pa rin ang Panginoon ng kaparaanan, ay pilit niya talaga itong sinalungat. Kaya ang Israel ay naligaw, sumamba sa Diyos-Diyusan, nakiapid at sila ay pinarusahan ng Panginoon. Ano ang mensahe natin dito? Yung pong ginawa ni Balaam ay may halong error. No? Ito po ay hindi lahat pagkontra, kundi hinaluan lang niya ng mali. Ito po yung nagre-represent mga kapatid kasi kung titingnan natin, ang truth, ang tama na ginawa niya, hindi niya sinumpa ang Israel. Hindi niya sinumpa. Pero
Pero yung sinabi ng Diyos, hindi yun ang sinabi niya kay Balak at sa mga tauhan. So mix. Kaya nga compromise. Yung iglesia sa Pergamo ay compromise church, mga kapatid. Ibig pong sabihin, ang bayan ng Diyos ay merong posibilidad na pasukan ng iba pong aral. Subalit, ang maling aral na yan ay hindi yan ang panghahawakan ng tunay na iglesia, kundi meron lang pong magdadala ng maling aral sa loob. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, katulad sinasabi ko sa kanya, para hindi tayo malito, no? Pwede kayong maka-encounter ng iba pong doktrina. Doktrina na hindi naman natin pinagkakaisahan at maaring dahil dyan ay makompromiso ang ating pananampalataya. Kaya nga ang sabi po dito sa kasunod na talata, nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Sila ang humihikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba kay Baal noong sila'y nasa Peor. Sila ang dahilan. Kaya nagkaroon ng salot sa sambahayan ni Yahweh. So, sino yung mga babae, mga kapatid? Ito yung mga babae na umakit sa mga lalaki na mga Israelita. Kaya nagkaroon po ng pakikiapid. Sa huling araw na ito, mga kapatid, ang isang epektibong panukso ni Satanas ay yung tinatawag na spiritual fornication. Taandaan po natin, yung pong 144,000, yung mga buhay na aabutan ng Panginoon sa pagbabalik niya ay mga hindi nahawa sa babae. Ang babae ay false church, ina ng mga patutot. False church, marami pong mga anak yan na mga huwad din na iglesia. May doktrina yan na maaaring matanggap ng bawat individual sa atin na kung hindi natin alam, dahil sa kawalan ng ingat, baka kayo'y nanghahawakan na ng aral na hindi sa atin, na ipapasok. Kaya nga doon sa Pergamo, may ilan sa inyo na nanghahawakan sa aral ni Balaam at ng mga Nicolaitans. Ibig sabihin, kung ikaw, kapatid, ay mayroong paniniwala na iba sa pagtuturo ng mga pastor ng ating pamunuan, baka galing yan kay Balaam at sa mga Nicolaitans. Ang iglesyang ito ay pinagkalooban ng Diyos ng pamamahala. Hindi makokontrol na may magpapasok na maling doktrina. Pero hindi papayagan ng Panginoon na yung maling doktrina, yun ang gagawing pinaninindiganan ng iglesia. Ang kailangan natin suriin kung ano ang mga naibabahagi sa atin sa magitan ng social media, personal man yan, na paniniwala, baka yan ay hindi sa atin. Kaya, yung tanong, how to anchor ourselves in Christ? Number 1, personal relationship with Jesus. Napakahalaga nito. Yun lang, till Jesus comes. Hindi po pansamantala. Daily devotion life. Nandyan yung personal natin pakikipag-ugnayan sa magitan ng panalangin. Dapat may oras tayo na nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. At panghuli, surrendered life, total dependence on Christ. Mga kapatid, sa gitna ng pabagobagong kalagayan ng ating mundo, kung saan maraming tukso at pagsubok, kaguluhan, kasama na yung mga huwad na doktrina, ito ay kakayanan na tumangay sa atin kung hindi tayo nakaangkla sa ating Panginoon. Kapag tayo ay lumuos na umaasa sa ating Panginoon, anumang oras na dumating ang mga bagyong ito, tayo ay hindi matitinag. Mag-ingat sa mga huwad na mga katuruan na nasa paligid. Yung mga dati nating kasamahan, umaalis at nanghihikayat sa atin, huwag ho natin i-entertain. Bagaman ang iglesyang ito ay dumadanas ng pagsubok, sabi ni Mrs. White, though this church may appear is about to fall, but it does not fall. Parang babagsak pero hindi ito babagsak. Ang Panginoon ay gagabay sa iglesyang ito hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Nawa ang mga mensaheng ito, mga kapatid, ay panghawakan natin matibay hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Happy Sabbath po sa ating lahat.